Good morning guys. So ating reflection, kahapon nag-start kong basahin yung Romans. Pero una natatakot akong basahin yung sulat ni Apostle Paul Parang malalim. So tama lang pala na yung una ko yung ibang gospels, yung faith ang magiging foundation natin for righteousness. Parang faith yung key. If we trust everything in Him, si Christ na mismo talaga yung papatakbo ng buhay natin. We can let go of control sa ating buhay. Bibigyan natin yung manibela kay Jesus. Siya na ang maglilid sa bawat desisyon natin, sa bawat iisipin mo. Meron ako siyang gagawin na hindi ako sure. Ito ba i-aprobahan ni Christ? I think that's one way of filtering yung mga decision making natin. So, malaki man o maliit, doon nagsisimula lahat ng yung galaw, yung kilos mo, yung pagbabago sa pag-ugali mo. So if you're praying na baguhin ka ni Lord, maging mabuti ang anak niya, unti-unti babaguhin niya the way you think. The way we think, walk and talk. Yung walk with Christ, yung walk with God, mag-start talaga by knowing Him better, by knowing Jesus Christ better. So malalaman mo yan pag binasa mo yung Gospels, Matthew, John, Mark, and Luke. So yung apat na yun, parang masteral tayo doon na ulitin natin yung Gospels. Kasi kahit nabasa mo na ng ilang beses, meron ka pa rin mamimiss na yung unang basa mo, hindi mo kagad na-gets yung meaning kasi kulang pa yung pinagdaanan mo. Whereas kung patuloy mo siyang binabasa, then kaalin sabay nun, yung experience mo naiiba din, yung mga consequences mo naiiba, malaki yung maitutulong na sa'yo. And don't think of reading the Bible na parang obligation mo siya. Isipin mo na you're reading the Bible for your own benefit also. And gusto mong mapalapit kay Lord dahil mahal na mahal mo siya. Ay, talaga ang unang utos ni Lord is love your God. Thank you. Love your God with all your heart, soul, mind, and strength. So, ginawa niya yung command na yun, not for Him, but of course to bless Him and to give glory to His name. Pero most of all, dahil mahal niya tayo Dahil pagka iba yung naging idol mo, pag iba yung naging focus mo sa buhay mo, mahirapan ka lang. Mawala sa yung peace. Kung tatanungin ako kung babalik ako doon sa pagkabata ko, anong babaguhin ko, I guess yung best advice na maibigay ko sa 18-year-old me is to read the Gospels and to get to know Christ better. Kasi yun yung na-miss ko Yun yung kulang sa akin Although nag-aaral ako ng Bible during yung nagre-review ako ng board after ng college, before ako mag-work, hindi ko naging focus yung life ni Christ sa mundo. So yun, the best advice that I can give sa 18-year-old version of myself is to read the Gospels, to get to know Christ better, and to get to know kung ano ba tayo kay Christ. Mahalaga kasi yung dalawa na yan, yung sino ba si Kristo, ano ba si God sa buhay natin, at ano ba tayo sa buhay, ano ba tayo sa Kanya. Then from there, mababago na lahat mababago na lahat ng pananaw mo sa buhay, pati sa religion and spirituality. Relationship natin with God, to draw closer to Him, yun yung mahalaga. That's the best tip na may bigay ko sa sarili ko kung babalik ako sa time ng 18 years old. To get to know Christ, to get to know kung ano ba tayo sa Kanya. Tayo yung anak niya, tayo ay mahal na mahal niya, to prosper you, not to harm you. Yung mga trials and tribulations, hinahayaan niya, not for us to suffer, but for us to have stronger faith. Para sa atin pa din yun. Kasi passing by lang tayo sa mundo. Pag nasa langit na tayo, kasama na natin sila Christ. Para kung nagkasakit, tas gumaling, di mo na maalala yung pain. Pero habang nandun ka sa pagkakasakit mo, pasakit. Like, nagkasugat ka. Di ba? Mahapdi siya. Pero once nag-heal na yung wound mo, wala na parang, okay lang pala yun. Lilipas din pala. So, ganun lang din yung mga trials and tribulations. Mas kokonti siya kaysa doon sa masasayang moments natin. Ang good news is, pwede ka naman pala mag-enjoy kahit meron nga mga trials and tribulations. Pwede kang umiti kung kaya mong umiti, kung kaya mong mag-enjoy kahit na may problema ka. Kahit ano pa yan.
Yun yung challenge sa atin. Hopefully, nakapag-share ako ng magandang reflection sa inyo. Hindi po ako pastor, hindi po ako Bible expert. I'm just sharing kung ano yung naranasan ko. And yun po. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyo lahat. God bless po. Ingat po. Bye. Ano po yun? Malaki na po yun. Yung pen. Large po yun, sir. Large size to. Pen ako. Pen. Bakit po muna? Nakik ba yung tahon po rin? Hello, boy. Let's love. Tao sa beach eh. Huh? Yan. Hey, Ako, wala pala akong bari ate. kano pira mo, sir? 4,000. Balik ako na lang. Balikan mo na lang yun, sir. Bayad. Ay, bayad. Sige, din lang ako sa Purok 2. Salamat po.